Ayon kay Otto Dempwolf, isang lingguwistang Aleman, ang salitang Austronesian ay mula sa pinagsamang salitang Latin na Australis na nangangahulugang, timog, at salitang Griego na Nesos na ang kahulugan ay, isla, kaya ang ibig sabihin ng Austronesian ay, ulo sa timog. Sinasabing may dalawang pangunahing sangay ang wikang Austronesian, ang Malayo-Polynesian at Formosan, na nagsasanga pa sa higit na 500 wika at dialekto. Ang mga wikang Austronesian ay laganap sa malaking bahagi ng mundo, mula Timog Silangang Asya hanggang sa mga pulo ng Karagatang Pasipiko Pasilangan, at maging hanggang pulo ng Madagascar sa Aprika Pakanluran. Ang pamilya ng mga wikang Austronesian ay ginagamit pa rin sa kabuuan ng Pilipinas, karamihan ng mga pulo sa Karagatang Pasipiko, at Madagascar, Kalakhang Indonesia at Malaysia, at ilang bahaging Vietnam, Cambodia, Laos, Taiwan, Papua New Guinea, at New Zealand. Sa Pilipinas, itinuturing na bahagi ng mga wikang Austronesian ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Waray, Kapampangan, at Pangasinan. Sa Indonesia at Malaysia naman, kabilang ang Malay, Javanese, at Bolanese sa wikang Austronesian. Ilan sa mga ginamit na kagamitan ng mga Austronesian sa paglalayag ay catamaran, double hull canoe, bangkang may katig, lash bob boat, sinaunang bangka gaya ng balangay, at bangkang may crab claw sail, hugis at sulok na layag. Naging matagumpay ang kanilang paglalakbay dahil na rin sa kanilang kaalaman sa nabigasyon na tinatawag na wayfinding, kung saan natutukoy nila ang ruta ng kanilang paglalakbay batay sa obserbasyon sa posisyon ng mga bituin at araw sa kalangitan. Ginagamit din nilang batayan ang direksyon at galaw ng alon, kulay ng katubigan, at maging ang uri ng ibon na lumilipad upang matukoy kung sila ay malayo pa o malapit na sa isang pulo. Ang pangunahing kabuhayan ng mga sinaunang taong nagsasalita ng Austronesian ay pangingisda at pagsasaka. Nagtatanim sila ng palay, niyog, mga namumungang halaman, gabe, ube, at paper mulberry. Sila rin ay nag-aalaga ng mga hayop gaya ng manok, baboy, at aso. Ang kanilang mga tahanan ay yari sa kahoy, kawayan, iba't ibang uring damo at dahon ng palma. Bagaman gawa sa magagaan na materyales ang kanilang mga tahanan, matibay ang pagkakabuo ng mga ito at hindi nabubuwag ng malalakas na hangin at bagyo. Kahoy rin ang pangunahing materyales sa paggawa ng kanilang mga kasangkapan at armas dahil ang kaalaman sa pagmimina at paggamit ng metal ay hindi pa nila nalinang. Ito ang dahilan kung bakit ngipin ng peteng ang nagsisilbing talim ng kanilang sibat imbes na metal. Isang natatanging katindi ng kultural ng mga taong nagsasalita ng Austronesian ay ang sining ng pagtatato na sumisimbolo sa kanilang pagkakakilanlan, katapangan, kagandahan, o kaya ay estado sa lipunan. Ginagawa ang pagtatato sa pamamagitan ng paglalapat ng iba't ibang mahan sa balat. Pagkatapos ay tutusukan ito ng tinong-tinak at kikiskasan ng abo upang tumatak ang imahen sa balat.